Ihanda natin ang ating mga Biblia o buksan natin sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Pilipos. Chapter 2, verse 1 up to 14. Ang babasahin natin ay ang verse 12 up to 14. At para hindi tayo mangawit sa katatayo. Hallelujah. At wala, naiwan ko yung salamin ko. Ito po ang sinasabi first sa mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sarap ko, kundi bagkus pangayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo. The Word of God. At yuko natin muli ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, muli narito po kami, O Diyos, upang Ikaw ay aming papurihan, parangalan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naman, Ama, kami po, O Diyos, ay mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na kasihan mo ito ng Espiritu at bigyan ng buhay upang ito ay maunawaan at malaman namin at maipamuhay namin. Ano man ang aming nagawang pagkakamalit, pagkukulang, Panginoon, ito po, O Diyos, ay nihiling namin na kami ay linisin, patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala. At anuman ang dalangin ng aming mga kapatid na narito, maging ang mga nakikinig, dalangin namin, O Diyos, na hipuin mo, pagalingin mo, tulungan mo, bigyan ng kanilang mga pangangailangan. Ito po ay aming dalangin sa mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Maaari na po tayo magsiupo. Hallelujah. Napakaganda ng inawit natin, Win the Redeem. Tayo'y linigtas ng Diyos. At napakaganda ng mga talata na ating binasa. At marami pa rin tayo, bagamat wala yung nasa bulan ang ating mga kapatid, yung buong pamilya Agbay at sila Brother Ryan. At salamat naman at nakapasyal sila at binigyan ng pagkakataon na makatayo ang ating kapatid sa kanila Pastor June Umpad. Amen. Hallelujah. Napakainam na talata na ating binasa. At sa Hebreo, at nawa ay masundan ang ating kapatid sapagkat medyo marahil mahirapan ako dahil wala yung salamin ko. Kita pa naman. Hebreo 13 verse 5, sinabi niya, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Huwag mangilag sa pag-ibig sa salapi. Ang ating tema ay pamamagatan ko itong pagsunod. Always choose to obey. Ito po ang binasa po natin sa verse 12.
Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin nyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ang sabi rito, work out your own salvation with fear and trembling. Napakaganda. Iniiwan sa atin na San Pablo Apostol na kailangan kahit wala ang ating mga kapatid, wala ang ating apostol, patuloy tayo. Ito po ang bilin ni San Pablo Apostol. Pamamagatan ko po itong always choose to obey. Ang Biblia ay nagsasaad. Kung gusto mong pagpalain, obey. Amen? Ang ating gawa, ang ating pagsunod, ang ating pagsuway, ito po ang magdidetermine sa atin, sa ating pamumuhay. Amen? Kung gusto mong pagpalain, sumunod ka. Kung gusto mong sumpain, lumabas ka na. Sabi sa Deuteronomio, chapter 11, verse 26 to 28, tingnan po natin. Deuteronomio 11. Ito ang sinasabi, narito, inilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong dinggin ang utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Ibig sabihin, hindi lamang pala ito doon sa mga kausap ni Moises na aking inuutos sa inyo sa araw na ito at ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Maraming sumusunod, bumabaling sa kanilang Diyos na hindi naman nila kilala. Napag-aralan natin nung mga una, yung pangalan ng Diyos, mga karakter, katatangian. At nung Merkulis, ipinahayag sa atin ng ating apostol, yung pag-ibig ng Diyos. At ngayon naman, pagsunod. Ang pagsunod, mga kapatid, ito ay ang ginagawa mo kung ano ang nais ng Panginoon, kung ano ang inuutos ng Panginoon. Bakit tayo nandirito? Bakit? Dahil tayo ay sumusunod. Sabi nga sa Hebreo 10:25, huwag kakaligtaan ang pagtitipon. Amen? Huwag nating kaliligtaan ang pagtitipon. Tingnan po natin sa mga inaawit natin dito, may inaawit tayong trust to obey. Sumunod. Tatlong bagay ang ibabahagi ko po sa inyo o mga ilan pa. Ang una, ito po yung cooperative obedience. Yung pagsunod na nagkakaisa, nagkakasama-sama, na kahit wala. Sabi ni San Pablo Apostol, kahit wala ako, kailangan ay sumunod. Obey the Great Commission. Kung mayroon tayong
yung kautusan. Una, the first commandment, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ang pangalawang utos, love your neighbor as you love yourself. Ito naman, ang pagsunod naman ay ito po ang the Great Commission. Ito ang binigyan ni San Pablo Apostol na hindi sila nagkakampi-kampi, hindi nagkakababahagi, one mind, one heart, one accord. Nagkakaisa, nagsasama-sama. Sa Filipos chapter 2 verse 5 doon sa ating sa pagpapatuloy, dahil di na natin ito binasa, ang pag-aaralan natin ay ang chapter 1 sa buong kabanata. Basahin natin ang verse 5. Tingnan po natin. Ang sabi rito, dahil sa inyong pakikisama sa chapter 2, chapter 1 ang binasa ko pala. Verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo din naman. Simulan natin sa verse 1. Kaya nga, kung mayroon anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroon man anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroon man anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroon man anumang may hinahong awa at habag. Sa verse 2, at lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa sa pag-iisip. Magkaisa. Magtaglay ng isa ring pag-ibig na nagkakaisa ng akala at isa lamang pag-iisip na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagtatalo, kundi sa kabanalan ng pag-iisip na ipinalalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanya. Huwag tingnan ng isa sa inyo sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba. Huwag ipalagay na ikaw ay mataas kaysa iba. Kailangan tingnan mo ang iba. Yan ang pinapahayag sa atin ni San Pablo Apostol. Hindi tayo ilinigtas ng Diyos na walang kabuluhan. Bawat isa sa atin, kapatid, ay may kabuluhan sa Diyos. Amen? Ang church, mga kapatid, patuloy itong ipinapahayag at narinig natin, the body of Christ. Ito ang iglesyang ito ang katawan ni Kristo. Ang katawan ay binubuo na maraming sangkap. Amen? Ang bawat isang bahagi, maliit man ang tingin mo sa iyong sarili, kapatid, napakahalaga natin sa harapan ng ating Panginoon. Yan ang sinabi ni San Pablo Apostol, bawat bahagi sa atin ay mayroong pangsyon. Mayroon tayong sarili ginagampanan. Hindi pwedeng sabihin ng isa na hindi siya parte sa katawan. Ang bawat isa sa atin ay parte ng katawan, napakahalaga. Hindi dapat magmataas, hindi dapat magkampi-kampi. Ang bawat isa ay nagsasama-sama, nagtutulungan. Yan ang sinabi ni San Pablo Apostol. Bakit? Dahil tayo ay bahagi sa iglesia, the body of Christ, sa church na ito, tayo ay ang bahagi. Amen? Naalala ko tuloy ang isang kwento. Gusto nyo ng kwento? Ito ay madaling maintindihan. Ito po ay mababasa po natin mamaya.
ipaplas sa atin yung 1 Corinthians chapter 12, verse 14 up 27. Yung bahagi ng katawan ay nagpataasan. Sabi ng mata, ako ang mahalaga. Bakit? Nakikita ko ang lahat, ang kagandahan. Ako ang nagpapasaya. Sabi naman ng bibig, kung wala ako, hindi kayo lalakas. Bakit? Sa akin, nagmumula ang kalakasan. Di nakatiis yung kamay. Ako ang mahalaga. Bakit? Kung wala ako, paano maiaabot? Paano ka masusubuan? Sabi naman ng ilong, ako ang maganda, matangos. Naaamoy ko kung ano ang nagpapasaya. Kanya-kanya sila. Sabi naman ng paa, hindi nyo naman maaabot kung hindi ako hahakbang. Sabi nung mga ibang bahagi, ako ang nasa harapan. Napakakinis, napakapungay, maganda. Ang aking mata, mayroong isang maliit na bahagi, hindi nakapagtiis. Sa palagay nyo, ako ay walang halaga? Ako ba'y hindi napapansin? Nagtawanan pa sila. Nagkanya-kanya silang pataasan, maingay. Sabi ng isang ito, ako pala ay hindi mahalaga sa inyo. Simula ngayon, hindi ako magpaparaan, walang dadaan. Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa inyo. Unang araw, okay pa. Pangalawang araw, pangatlong araw, nangungulumata na. Nanghihina na, tuyo na ang lalamunan. Bakit ayaw namang kumilos yung kamay? Nanghihina na yung mga bukong-bukong, yung paa ayaw namang iakbang. Hindi nagkakaisa. Noong mga sumunod na araw, mahirap na. Nahihirapan na sila. Bakit? Hindi pinapadaan. Mahirap. Nag-usap-usap uli sila. Ikaw naman kasi, ganito. Ikaw ang mataas. Ngayon, anong nangyari? Hirap na hirap tayo. Ano ang nangyayari sa'yo? Mahina. Umiiksi na yung paningin. Di ba ganun? Kapag tayo nahihirapan, may sakit, may karamdaman, humihina. Maging yung pandinig. Kaya nag-usap-usap lamang na sila. Sabi nung isa, kausapin mo. Sabihin mo, mahalaga ka sa akin. Sabi nung bibig, total, ikaw naman ang speaker, sabihin mo, kausapin mo. At sinabi, nagkaisa kami. Nagsama-sama kami, nagkaisa. Mahalaga ka pa rin pala sa amin. Ikaw ang pinakamahalaga. Simula noon, pinadaan na pumunta doon sa comfort room. CR. Kaya nga, yung CR natin, ang tawag dyan, comfort room. Comfort. Pinadaan, pinalabas, nagkaroon ng kasiglahan. Kapatid ko kay Kristo, ano ang sinasabi? Bawat bahagi sa ating katawan ay may halaga. Amen? Huwag natin sabihin ang bawat bahaging ito. Sinabi, madalas natin marinig ito, sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Napakalaga ng bawat isa sa atin. Tayo ay body of Christ. Yan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 14, chapter 12,
verse 14. Basahin po natin. Bigyan natin ang kahalagaan ang mga bagay na sa tingin natin maliit. Kapatid ko kay Kristo, sa katawan ay binubuo ito ng iba't ibang bahagi. Napakalaga kung ang mga bagay na ito ay ang higit na pinag-uukulan ng pansin. Bakit? Hindi mabubuo ang katawan kung wala ito. The body of Christ ay binubuo ito na bawat isa sa atin mayroong pangsyon. Huwag natin sabihin, napakalit ko naman, sila na lang bahala. No, napakahalaga mo sa gawain. Hallelujah. At tayo naman, ang sabi ni San Pablo Apostol, huwag magmataas, huwag magkampi-kampi. 1 Corinthians, chapter 12. Verse 14. Basahin na lang natin sa 14. Kaya ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako katawan. Hindi nga, dahil dito'y hindi sa katawan. Verse 16, at kung sabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako katawan. Hindi nga dahil dito, hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, sana roon ang pakinig. Kung ang lahat ay pawang pakikinig, nasaraan na roon ang pangamoy. Diba? Buo ang katawan. Verse 18, datapot ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Katawan ang tinutukoy dito sa body of Christ. Tayo ang katawan. Sa iglesyang ito, body of Christ. Amen? Hallelujah. Sana tayo. Verse 19. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, nasan roon ang katawan? Kung isa ka lang, kung ako lang, magsasalita dito, wala naman akong kausap. Para akong amen? Hallelujah. At hindi, ituloy natin, at hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin ang ulo sa mga pa, hindi ko kayo kailangan. 22, hindi kundi lalo pang kailangan niyaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahina. Yung mahina, yan ay dapat pag-ukulan ng pansin. Yan ang pansinin, yan ang pagandahin. Amen, dahil mahina. Hallelujah. At yaong sangkap ng katawan na inaakala nating kaunti ang kapurihan sa mga ito, ipagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. Akayin, papuri, pansinin. At ang sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yung pangit, sinabi ni San Pablo Apostol, may pangit pala. Subalit ito ang siyang may lalong kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Okay na. Datapwat, hinusay ng Diyos ang sangkap ng katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan. Di ba sinabi sa banal na kasulatan, isang kaluluwa na lumapit sa Diyos at nagsisi. Kapatid, libo-libong anghel ang magpupuri sa langit. Yan ang tinutukoy ni San Pablo Apostol na tila ba lang mahalaga. Subalit sapagkat nagbalik loob ang isang walang halagang ito sa paningin ng tao, nagkaroon ng kahalagahan, libo-libo nagpuri sa Diyos. Amen?
Ituloy natin. Upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkakaisang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ito yung sinabi ko kanina, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. Kung ang ibang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na magkakasama. Sakit sa kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kasayahan ng isa, nagpupuri ang isa, makigalak, makiramay. Sabi nga, makigalak kayo sa mga nagsasaya, makiramay sa mga nalulungkot. Magkaisa, magkasama. Last verse, kayo nga ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa'y sama-sama nga ang sama-samang mga sangkap niya. Tayo'y katawan ni Kristo. Magkaisa, magsama-sama. Amen. Hindi bahagi. Ang ilan may talent, skill, treasure, napakainam, napakaganda. Tingnan mo sa music. Ministry natin. Napakagandang pakinggan. Bakit? Nagkakaisa, nagsasama-sama. Nagtutulungan, tinuturuan. Ay, anong mangyayari kung puro yan soprano? Di ako marunong sa music, pero narinig ko ang mga katagang yan, mga salitang yan. Kailangan nagkakaisa, nagkakasama-sama. Sabi ni San Pablo Apostol, kahit wala ako riyan, magpatuloy kayo. Tingnan mo ang ating pastor. Na kahit sila ay mga may matataas na tinapos. Ang ating mga kapatid na kasama natin dito, makikita mo, naglilinis. Cooperative obedience. Ito ay binasa po natin sa Filipos chapter 2. Basahin uli natin. Verse 3. Para masundan natin. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagtatalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sarili. Kapag pinag-usapan ang pinakamahalaga sa church, walang ibang pinakahalaga sa church kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ulo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Walang maliit, walang mataas, walang malaki. Lahat tayo ay bahagi sa iglesia. Hallelujah. Cooperative obedience. Sa cooperative obedience, harmonious. Mayroong harmony, harmonious, nagkakaisa, nagsasama-sama. Yan ang number 1 natin. Napakaganda ng mga awitin, mga inawit. Napakaganda ng ating choir. Wala yung choir leader natin.
Napapaganda. Bakit? Mayroong harmonious, nagkakaisa, nagtutulungan, nagsasama-sama. Yan ang number 1 natin, cooperative obedience, harmonious. Number 2, Christ-like obedience. Obedience like Jesus. Pilipos 2 verse 5. Tingnan natin, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo, Jesus din naman. Magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Bakit? Ang ginamit ni San Pablo Apostol, hindi ang matataas na tao, hindi ang presidente, hindi ang mga mayayaman, kung hindi yung mga namumuno sa iglesia ang ginamit ng ating Panginoon. Ni San Pablo Apostol, walang iba ang ating Panginoon. Kung ako ay gagamit, maaring ako'y magkamali. Subalit San Pablo Apostol, maingat. Ang ginamit niya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ang mga kilalang tao. Pilipos 2:7 up to 8. Tingnan natin. Verse 6, na siya'y bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Nagpakababa. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao upang maranasan ang buhay ng tao. Verse 8, palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Humble himself. Nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. May mga member, may mga membro, kaya hindi magamit-gamit. Bakit? Manager siya. Halimbawa, manager sa bangko. Supervisor sa company kanyang pinagtatrabuhan, engineer, o kung ano paman, foreman. Kaya hindi magamit-gamit sa gawain. Bakit? Pagdating dito, manager pa rin. Ginagamit niya pa yung panglabas, mga pang-literal, pang-physical. Pag sa church, kapatid, lahat tayo, servant of God. Amen? Hallelujah. Sa paningin ng Diyos, kapatid, anuman ang naging kalagayan mo sa buhay na ito, sa mundong ito, we are equal. Pagdating sa kaharian ng langit, we are servant of God, nagkakaisa, nagkakasama-sama. Walang mataas, walang pagalingan, walang mataas-taas dito, walang manager, walang ano paman. We are equal. We are all servant of God. Hallelujah. Yan ang nais ni San Pablo Apostol. The great example, kapatid, the Christ-like obedience. Hallelujah. Tingnan mo sa atin, hindi ko itinataas ang ating mga kapatid. Mayroon tayong architect, engineer, mechanical, electrical. Mayroon pa nga sa atin, manager ng online. Pero makikita mo sila, saan sila? Kapatid ko kay Kristo, naghuhugas ng plato, naglilinis ang ating mga engineer dito, umaakyat sa bubong upang magkabit, naglilingkod. Amen. Brother Richard, Brother Jeep, mga electrical engineer, saan?
sila, nakikita natin sila na nag-aayos, naglilinis. Bakit? We are equal. Tayo ay hindi nagpapataasan. Ang ating kapatid na Sister Roslyn, kapatid, napakalaki. Siya ay sa online ay supervisor, di ko alam. Subalit makikita mo, naglilinis, nagpupunas. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid ko, kay Kristo ay magpagamit. Walang manager. Walang anuman dito, kapatid ko, kay Kristo. Ang ating kapatid na si Brother Onyok, gumuguhit, arkitek yan. Tumutulong, gumuguhit, kaya napakaganda ng ating church. Iginuhit ng ating kapatid. Ipinapagamit ang kanilang talent sa labas pagdating sa church, nagkakaisa, nagsasama-sama. We are equal. We are the servant of God. Hindi kung ano pa mang titulo sa labas. Nakikita natin sila kung ano ang gawain dito sa church, kanilang ginagawa. Yung mga kapatid natin dito, yung mga naglilinis, iisa lang yan. Yung mga sa tingin mo, maliit ka sa tingin mo sarili, napakalaki ng tingin ng Diyos sa iyo. Amen? Walang anong tawag doon? Sa Diyos ay pantay-pantay. Sa karean ng Diyos, sama-sama, pantay-pantay. Pagdating sa karean ng Diyos, tayo ay sama-samang nagpupuri. Kaya dito pa lang sa buhay na ito, gawin na natin ang magkaisa, magsama-samang nagpupuri sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Christian fellowship, wala ang mga titulong yan. We are all servant of God. Amen? Hallelujah! Hindi ko sinasabi yung mga titulo sa labas ay masama. Mabuti yan. May mga tinatawag silang bishop, cardinal, o kung ano paman. Maganda yan. Subalit, kapatid, kapag nagmamataas, yan ang hindi maganda. Ito po ay sinansala ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang mataas-mataas sa church kundi ang ating Panginoon. Amen? Sa Mateo 23, verse 13. Tingnan natin. Verse 13 tayo. O verse 12. Ang sino man nagmamataas ay bababa at ang sino man nagpakababa ay itataas. Ang kausap, may kausap siya rito. Verse 13. Datapwat, ang kausap dito yung mga iskriba, parsiyo. Datapwat sa aba ninyo, mga iskriba at mga parsiyo. Ano ito? Ito yung mga pari, yung mga lingkod. Mga mapagpaimbabaw sapagkat sinasaharan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao sapagkat kayo hindi magsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyo. Ninyong bayaang magsipasok. Yan ang sinabi ni San Pablo sulat ni San Mateo. Sundan natin sa verse 27. Saba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw.
Sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi may anyong maganda sa labas. Datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Ito ang pinapalagay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nagtuturo sa kautusan, mga Pariseo, mga eskriba. Mga pari ito. Balikan natin ang verse 3. Makikita po natin. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang inuutos. Mahilig lamang sila mag-utos, ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat, huwag kayong magsagawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Magagaling. Ni daliri nila ayaw igalaw. Yan ang tingin. Yan ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa aba ninyo, mga eskriba, mga Pariseo, para kayong mga libingang pinaputi. Yan ang binabasa po natin. Ang una natin, cooperative obedience, harmonious. Christ-like obedience, humble, humility. Nagpakababa ang ating Panginoon. Maraming mga mananampalataya, nawa, hindi tayo ganito. Hindi lang nabati, hindi lang nakamayan, sumaman loob. Natisod. Wala tayo, kapatid, sa reality. Ilinigtas tayo ng Diyos. Habag at awa. Ang Diyos ay nagpakababa. Hindi niya inaring kapantay ng Diyos, nagkatawan tao upang abutin tayo. Sa paglilingkod, mga kapatid, kailangan natin ang humbleness. Pagpapakumbaba. Hallelujah. Di ba sinabi, ulitin natin sa Pilipos para makita natin. Uli. Sa verse 5, ang ating Panginoon. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo din naman, na siya'y bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi na rin isang bagay na narapat pangnangan na kapantay ng Diyos. Verse 8, palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa. Humble. Hindi lang natawag ang pangalan, natisod. Hindi lang napansin. Kapatid, ang mga mananampalataya, hindi man ito palakpakan, hindi man ito parangalan, magpupuri siya. Bakit? Ito po ang naunawaan niya sa pagsunod. Amen. Hindi natin kinakailangan ng parangal ng tao, kundi ang sabi ng Diyos, ang Diyos ang siyang magtataas sa iyo. Amen? Hallelujah. Cooperative obedience. Harmonious. Yan ang number 1 natin. Christ-like obedience. Humble. Ang number 3 ay consistent obedience. Patuloy kahit walang nakakakita. Verse
doon tayo sa ating binasang teksto. Chapter 2, verse 12 up to 14. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Work out your own salvation. Verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Verse 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Tinuturoan tayo ni San Pablo Apostol dahil ito'y nakikita minsan natin sa labas kapag andyan na yung bisor, yung manager, dali-dali yan na dumadampot kung ano. Di ba? Nakasama ko yan, si Brother Noel, doon sa Don Bosco Church. Mayroon doon isang driver, kung natatandaan mo, Brad. Mayroon doon isang driver, mataas siya. Siya ang nagdadrive kay Louie Castaneda. Natandaan ko ang pangalan niya, kaya lang di ko nababanggitin. Si June ata yun. Nagkaroon ng general cleaning sa Don Bosco. Doon sa mga malilit na kanal, yung mga nagwawalis. Dumating bigla yung pari. Yung mataas, direktor. Yung mga naglilinis, nung makita niya si pari, dali-daling inagawan yung isa. Siya na ngayon nagwawalis, siya na ngayon nagpapala. Anong ibig sabihin nito? Pakitang tao. Di ba, Brad? Nakita natin? Oh, nagkikwento ako, ito'y totoo. Sabi rito, gawin ninyo sa inyo na kahit wala ako. Kahit wala ang ating mga namumuno, kapatid ko kay Kristo, magpatuloy. Hindi pakitang tao. Gumagawa, ay ito na, si Apostol, ito na. No! Kailangan gumawa tayo sapagkat hindi natin, sabi sa banal na kasulatan, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tingnan natin ang Mateo 24, verse 48. 50. Matthew, datapwat kung ang masamang aliping yaon nagsabi sa kanyang puso, matatagalan pa ang aking Panginoon. Di lang pala ako ang ilinagay ko lang yung kaisipan na yon, yung sa nakita, yung karanasan. May taong ganon. Verse, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. 50. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. Magbantay, gumawa. Laging handa. Dati, nagtrabaho rin ako sa company. Operator. Malaking panel board ang ino-operate. Binigyan kami ng agency. Tig-iisa kami kasi palitan kami nung kasama ko. Ang ginawa ko, para naman matuto
at para mabawasan ang aking trabaho, yung isang ibinigay sa akin, tinuruan ko. Hinimay-himay ko sa kanya at tinuturuan. Yung isa namang karelibo ko, yung kasama niya, hindi niya tinuturuan. Kaya matagal na natuto. Nung magkasama, nung mayroong operation na dapat nandoon lahat, kapatid, pinauoperate ko na doon sa kasama ko. Alam niya. Ako naman ay doon. Tumitingin. Yung kasama niyang isa, hindi pa gaanong bihasa. Dumating ngayon yung mga bisur, mga Chinese. Ito namang kasama ko, biglang tumayo, inagawan yung isang nagpipipindot. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Kahit hindi mo na tumayo, kahit ano pa ang gawin mo, kilala ka na ng Diyos. Kilala ka na ng bisor mo. Anong nangyari? Mayroong nagkamaling na pindot, nasira. Sinong sisisihin? Kami. Kasama pa ako. Nakakahiya yung nangyari sa amin. Bakit? Gumagawa yung kasama ko. Nakatingin naman ako. Pagdating ng bisor, biglang nagpipindot. Pakitang tao, gumagawa kapag mayroong mataas. Kapatid, ang sabi ni San Pablo Apostol, gumawa tayo, maghanda tayo. Amen? Hallelujah. Mga youth, kakaunti ang mga youth natin dito. Sumunod tayo sa ating mga magulang. Kung ano ang inuutos, sunod. Kahit wala ang ating mga magulang, sundin natin, gawin natin, ano man ang naiwan dyan, maglinis tayo, maglaba tayo. Hindi hinihintay pa natin na tayo uutusan man, ay nagdadabog. Ang sabi nga nung aking napakinggan, ay, alam mo, Brad, ang aking anak para yang sundalo. Anong sundalo? Kapag inuutusan ko, lagi yan nagmamarcha. Ako na naman. Saan si ate, saan si kuya? Saan? Naghahanap pa. Kaya laging nagmamarcha, laging parang sundalo. Huwag ganun. Kailangan gumawa tayo, may nakakita man o wala. Yan ang sinasabi ni San Pablo Apostol. Amen? Yan ang mga patutuo na ating nakikita. Ito po ang last natin. Ang sumunod tayo. Consecrated obedience. Yung kahit walang nakikita, ginagawa natin, yan ang kinakalugdan ng Diyos. Consecrated obedience, holy. Ito ang nagdadala sa atin sa kabanalan. Ang pagsunod, ito po ay nagdadala sa atin sa pagpapakabanal, sa kabanalan. Ito ang nagdadala sa atin sa mabuting pamumuhay. Obey! Sumunod tayo. Ang pagsunod ang magdadala sa atin sa patotoo. Kaya nga, mga kapatid, ito ang iniiwan ko sa inyo. Mga mananampalataya, mga Kristiyano, ingatan natin ang ating mga patotoo. Bakit?
Ako po ay nalulungkot kapag may mga kapatid na nawawala. Dahil kami ang nagbabautismo. Bago sila binabautismuhan, hinuhubog muna, pinapahinog muna hanggang sa dumating sa pangako. Sila ay nangangako, sila ay nagsisisi bago bautismuhan. Subalit, napakaraming nawawala. Bukod sa sila ay nawala, nasira maging ang Kristyanismo. Ingatan natin ang ating patotoo. Nangako kayo na susunod sa Diyos. Subalit kapag kayo ay nawala, kapatid, kayo ang makasisira sa inyong patotoo. Amen. Nakakalungkot. Bilang isang Kristiyano, bantayan natin. Be vigilant. Tuso ang kaaway, parang liyong umuungal at naghahanap ng masisila. Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, nakakabit sa atin si Kristo. Ingatan natin ang ating patotoo, ang ating pangako sa ating Panginoon na magpapatuloy tayo maglilingkod along the way nasaan. Nasaan nasira, maging tayo pinapapulaanan. Yan ang nakakaiyak, nakakalungkot na mangyari, maganap sa atin. Tayo'y nandirito, hawakan natin, panindigan natin ang ating mga patotoo na naranasan natin dito sa church na ito. Tayo'y bahagi sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na kahit ang tingin mo ay maliit, kapatid, napakalaga mo sa tingin ng ating Panginoong Jesucristo. We are equal. We are servant of God. Hallelujah. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Mayroon po akong babasahin sa inyo. Dito rin sa Pilipos chapter 3, verse 16. Lamang magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Sumunod na talata. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakita ninyo sa akin. Si San Pablo Apostol ang sumulat. 18. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Verse 19. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ay wala akong masaing ganito-ganito. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay ukol sa lupa. Yan ang nangyayari. Tapos kapag nakikita tayo sa labas, mabuti pa kayo. Verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kapatid ko kay Kristo, tayo ay estranghero lamang sa buhay na ito. Ang ating pagkamamayan ay doon sa langit. Ang nais ng Diyos ay makasama niya tayo. Inuulit ko mga kapatid. John chapter 14, 1 up to 3. Ako'y paroron sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng tahanan. At kapag ako'y nakapaghanda na, ako ay babalik. At ipagsasama ko kayo sa aking kinaroroonan, sapagkat kung saan ako naroon, dumoon din naman kayo. Ang pagkamamamayan natin ay hindi rito sa lupa, kundi sa langit. Yan ang pagkanaisin natin, kapatid. Obey!
We are a servant of God. Hallelujah. Last verse na aking babasahin. 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng ayon, gayon upang magsitamo kayo. Sunod na verse. At ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan, ay nagpipigil sa lahat ng mga bagay. Nagpipigil. Di ka mananalo kung patuloy kang maninigarilyo, kung patuloy kang makikiayon sa mundo. Ginagawa nga nila ito upang magsita mo ng isang putong may kasiraan. May pagkasira. Ngunit tayo yaong walang pagkasira. Ang ginagawa natin dito, mga kapatid ko, kay Kristo, tayo'y tumatakbo, gumagawa upang tayo'y putungan. Kung ang mga manlalaro, kapag sila'y nanalo, kapatid ko, kay Kristo, pinuputungan, ito'y may pagkasira. Subalit ang hinihintay natin, ang putong na walang pagkasira. Hallelujah. 26. Kayo nga ay tumakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Marami kasing mananampalatay nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya na sumusuntok sa hangin. Sigurado. Last verse. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan. Pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. Maging si San Pablo Apostol ay sinusupil niya ang kanyang sarili. Nawa, ganun din tayo mga kapatid. Ngayon, na naunawaan at nalaman na natin ang katotohanan. Sa iglesia, mga kapatid, bahagi ka. Sa iglesia, hindi pwede sila-sila lang. Total, sila naman ang malaki ang sahod, sila naman ang kung ano-ano pang masasabi, mga negatibo. No, kapatid, bahagi ka. Wala ako, ganito. Kaya na nila yun. No, kapatid, maliit man, mahalaki, na ibinibigay mo, yan ay kailangan sa ministry. Yan ay pantay-pantay sa tingin ng Diyos. Amen. Huwag bahala na sila. Kailangan ka sa ministry. Sa iglesia ng Diyos, body of Christ. We are belong to body of Christ. Amen. Magsiyuko po tayo. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Lord, narito po o Diyos ang aking mga kapatid na kung saan ay nagpapatuloy, nagsasanay, tulad ng paligsahan, Lord. Sa mundo, Lord, may putong na nasisira. Subalit may pangako ka, Panginoon, na ang putong na kapag kami ay nagpatuloy sa finish line, naroon ka, Panginoon, na magpuputong sa amin ng kuruna na walang kasiraan. At hindi lamang yun, Lord, nangako ka na kakasamahin kita sa paraiso. Nangako ka sapagkat kung saan ako naroon, kailangan doon naman kami. Lord, minsan pinanghihinaan kami. Hawakan mo ang aming mga kamay. Maaring kung kami lamang, Lord, ang nakahawak sa iyo, maaring kami makahulagpos. Kaya Lord, ikaw, Lord, ang humawak sa aming kamay. Kami ay nakakatiyak na kami ay hindi mawawala sa iyong harapan. Panginoon, salamat sa iyong mensahe. Salamat sa iyong mga biyaya, sa iyong mga salita, sa mga paalala. Salamat, O Diyos, ang kapurihan
ang karangalan, ang pasasalamat ay ibinabalik namin sa iyo sa dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.